June 1994, nangyari ang brutal na double murder sa isang mayamang neighborhood sa Los Angeles. Ang biktima, si Nicole at ang kaibigan nitong si Ron. Mula sa mga bakas ng dugo, sombrero at gloves, mabilis na natukoy ng mga investigador ang prime suspect. Ang ex-husband ni Nicole na si O.J. Simpson. Subalit sino nga ba ang makakapaniwalang magagawa ito ni O.J.? Ang successful football legend, actor at all-American hero na idolo ng lahat. Paanong naipanalo ng Dream Team ang kaso, gayong lahat ng ebidensya ay si O.J. ang dinidikta? Ano ang impluwensya ng kasikatan, kayamanan at lahi sa naging hatol ng jurors? Bakit hati ang opinyon ng publiko sa resulta ng paglilitis? Ang kasong ito ay tinutukan ng buong Amerika at tinugurian bilang trial of the century. Sa daming twists and turns, mistulan itong Hollywood movie at soap opera. Kaya't kunin ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The O.J. Simpson double murder case. My wife Nicole, who came into my life at what is probably the most difficult time for an athlete at the end of my career. And she turned those years into some of the best years I've had in my life, babe. Si Nicole Brown ay isinilang noong May 19, 1959 sa Frankfurt, West Germany. Paslit pa lamang ito nang lumipat ang kanilang pamilya sa California. Hindi maikakaila ang angking ganda ni Nicole. Noong 1976, inoronahan ito bilang homecoming princess ng Dana Hills High School. Bukod sa appeal nito, inilalarawan rin si Nicole ng mga kaibigan bilang very down-to-earth, vibrant, fun at full of life. Pagtungtong ng 18, nilisan nito ang kanilang tahanan at lumipat kasama ang kanyang best friend. Nagtrabaho ito bilang waitress sa The Daisy, isang upscale nightclub sa Beverly Hills. Noong June 1977, biglang nagbago ang buhay ni Nicole nang makilala nito ang isang charming gentleman sa private dining area ng kanilang club. Ang isa sa pinakahinahangaang celebrity athlete noon sa Amerika, si O.J. Simpson. Si Orenthal James o O.J. Simpson ay isang National Football League legend. Itinuturing ito bilang All-American Hero. Taong 1985 nang manalo ito ng Heisman Trophy. Naglaro ito sa Buffalo Bills at kilala sa sports world bilang The Juice. Ginawaran ito ng 4 na NFL rushing titles at nag-iwan ng malaking marka sa industriya ng football. Sa una pa lamang pagkikita ni Nicole at O.J. ay instant at intense agad ang atraksyon ng dalawa. 18 years old lamang noon si Nicole at 30 years old naman si O.J. At kahit nga kasal pa sa buntis na asawang si Margaret, hindi napigilan ng dalawa na ma-inlove sa isa't isa. Mula na maging couple ay hindi na mapaghiwalay ang dalawa. Habang nasa college, nag-drop out si Nicole at lumipat ng tirahan kasama si O.J. sa isang nirentahang bahay. Taong 1979 nang mag-divorce si O.J. at Margaret matapos ang 10 taong pagsasama. At makalipas ang 6 na taon, noong 1985, pinakasalan naman nito si Nicole, ang parehong taon kung kailan nagretiro si O.J. sa football. Biniyayaan ng mga ito ng 2 supling at nanirahan sa engranding bahay ni O.J. sa isang exclusive neighborhood sa Brentwood. Si Nicole ay isang hands-on mom. Wala itong nanny dahil nais nitong maging involved sa lahat ng activities ng kanyang mga anak. Si Nicole lahat ang gumagawa mula sa paghahanda bago pumasok sa eskwela, pagpiprepare ng baon at paghahatid sa school ng mga bata. Marami ang humahanga sa ideal marriage ng mag-asawang Simpsons. Glamorosong celebrity couple, successful career, adorable na mga anak at masaganang buhay. Saksi rin ng pamilya at kaibigan ng mga ito sa pagiging passionate and fun ng relasyon ng dalawa. Mahilig mag-host ang mga ito ng party sa kanilang tahanan gaya ng Easter dinners at 4th of July. Subalit ang lingid sa kaalaman ng marami, malayo ang kanilang nakikita sa totoong pangyayari sa likod ng pinto ng mansyon ng mag-asawang Simpson. Gamit ang isang special concealer, tinatakpan ni Nicole ang kanyang mga pasa galing sa pambubugbog. Mula pa lamang na maging magkarelasyon,
Pinagbubuhatan na ng kamay ni OJ si Nicole. Masyado itong seloso, possessive at obsessed. Bagamat may ilang malalapit sa mga ito ang nakakaalam ng intense na away ng dalawa, tikom naman ang bibig ni Nicole sa totoong dinaranas na matinding pang-aabuso sa kanyang mister. Kaya naman na magkaroon ng lakas ng loob, matapos ang 7 taong pagsasama, nagsampa na ng divorce si Nicole kay OJ. Taong 1992, nang opisyal na maghiwalay ang dalawa. Gayunpaman, ilang beses sinubukang mag-ayos at magbalikan ng mga ito. Pero sa huli, napagtanto ni Nicole na wala ng pag-asa ang kanilang pagsasama. Suko na ito sa bayolenteng partner at toxic na relasyon. Noong June 12, 1994, 2 taon mula nang mag-divorce, patuloy pa rin ang buhay para sa dating mag-asawa. Noon ay may dance recital ang anak ng mga ito na si Sydney. Kaya naman muling nag-cross ang landas ng mag-ex. Pagkatapos ng performance ng anak, nag-dinner si Nicole kasama ang kanyang pamilya. Kasama rin ito ang kanyang ina, ama, mga kapatid at ilang pang kamag-anak. Habang si OJ naman ay umuwi na pagkatapos ng palabas. Dinala ni Nicole ang kanyang pamilya sa Mezzaluna, ang kanyang paboritong restaurant. Nagtatrabaho rin roon ang kanyang kaibigan, ang 25 years old na si Ron Goldman. Si Ron ay isang waiter at aspiring actor. Hilig rin nito ang martial arts. Isa rin itong volunteer para sa mga batang may cerebral palsy. Minsan na rin itong lumabas sa game show na Studs. 6 weeks pa lamang nakakalipas mula na magkakilala sina Nicole at Ron. Gayunpaman, mabilis na nag-click ang dalawa. Madalas ang mga itong lumabas ng magkasama. Hilig nila ang tumambay sa mga coffee shop, mag-jogging, mag-gym at mag-party. Gayunpaman, walang romantic na namamagitan sa mga ito. Ayon mismo sa mga kaibigan, platonic lamang ang relasyon ng dalawa. Bandang 8:30 ng gabi, matapos ang masarap na hapunan, umuwi na sa kanilang tahanan sina Nicole. Makalipas ang 1 oras, napagtanto ng nanay nito na nawawala ang kanyang salamin. Kaya naman tinawagan ni Nicole ang resto upang itanong kung naroon ang eyeglass. At nakita nga raw ito ng isang staff. Nagpresenta naman si Ron na dalhin ng salamin sa bahay ng kaibigan pagkatapos ng shift nito. Hindi rin ito kalayuan sa tirahan ni Nicole sa South Bundy Drive. At 2 oras lamang ang lumipas, maririnig ang tila walang tigil na alulong ng isang aso na nagmumula sa bahay ni Nicole. Kaya naman ilang kapitbahay ang naalarma at tinungo ng mga ito ang pinagmumula ng ingay. Saka nakita ng mga ito ang isang aso na tila gumabay sa mga ito papasok sa property. At noon ay tumambad sa kanila ang isang makapanindig balahibong eksena. Nagkalat ang dugo sa buong paligid. Nakahandusay ang 2 katawan na kapwa naliligo sa sarili nilang dugo. Dali-daling tumawag sa emergency ang mga saksi. Una nang rumisponde sa lugar ang Los Angeles Police Department. Bandang 4:00 ng umaga nang dumating ang Chief Investigator na si Detective Tom Lang. Pagkatungtong pa lamang nito sa crime scene, napuna agad nito ang ilang mga bagay. Bukas ang front door at matatanaw ang mga nakasinding kandila sa loob. Pagpasok naman sa bahay ay may maririnig na music. Naroon rin ang isang bowl ng tunaw ng ice cream. Samantala, nakabihis na isang slinky dress ang biktima na kinilalang si Nicole Simpson. Nakayapak ito at nakasuot pa ng mga alahas gaya ng hikaw at relo. Wala namang bakas ng anumang forced entry sa bahay. Kaya naman inalis agad ang posibilidad ng pagnanakaw. Malinaw rin na overkill ang nangyari dahil sa dami ng dugong nawala sa mga biktima. Nakita ang mga pattern ng injuries na halatang gawa ng sino man na may nag-iisang motibo sa isip na siguraduhing mamatay si Nicole. Halos maputol na ang leeg ni Nicole mula sa pagkakalaslas nito. Lumalabas sa autopsy na sinaksak si Nicole ng lampas 12 beses. Mula sa ulo, leeg at katawan nito. Mayroon ring defensive wound sa mga kamay nito na senyales ng panlalaban. Kinakitaan rin ito ng malaking pasa sa bandang itaas ng likod. Habang ang ikalawang biktima naman na kinilalang si Ron Goldman ay tumamo ng mas maraming saksak na umabot ng 25. Gaya ni Nicole, laslas rin ang leeg nito.
Si Ron ay isang 25 years old, young and fit karate-trained man. Mayroon rin itong defensive wounds na nagpapakitang nakipagbuno ito sa killer. Pinaniniwala ang tinarget ng suspect si Nicole. Subalit sa kasamaang palad, si Ron ay nasa maling lugar at oras ng maganap ang pagpaslang. Palagay ng mga eksperto nang sinalakay ng killer si Nicole, sakto namang dumating si Ron, kaya prinetektahan itong kaibigan. Natagpuan katabi ng bangkay ni Ron ang puting sobre na may talsik ng dugo na naglalaman ng salamin na dapat ihahatid lamang nito. Sa patuloy nilang pag-iimbestiga, unti-unting lumitaw ang mga ebidensya. Ang first clue, isang dugoong piraso ng itim na leather gloves. At sunod nilang nakita sa di kalayuan ay ang isang ski cap. Mayroon ring footprints ng aso at size 12 na shoe prints naman ng tao na nakaanggulo papalayo sa katawan ng mga biktima patungo sa likod bahay. Bukod sa shoe prints, may mga tulo rin ng dugo hanggang sa back alley. Pinaniniwala ang galing ito sa sugat na natamo ng suspect mula sa pakikipagbuno ng magkaibigan. Ayon sa analysis, ang bakas ng sapatos ay nagpapakita na ang suspect ay naglalakad lamang at hindi tumatakbo o nagmamadali gaya ng aasahang kilos ng isang taong gumawa ng brutal na double murder. Posible ring may pagkakataong huminto ang salarin at muling tinanaw ang crime scene. Marahil dahil sa naiwan nitong mga gamit, subalit sa huli ay narealize nito na kailangang makatakas agad ito roon. Sa request ng kanyang superior, pansamantalang umalis sa crime scene si Detective Lang kasama ang partner nitong si Phil Vanater at iba pang naka-assign na detectives upang puntahan ang bahay ni OJ at ipaalam ang nangyari sa kanyang ex. Saglit lamang ang mga itong nagbiyahe patungo sa North Rockingham Drive. Pagkarating roon ay walang sumasagot sa kanilang tawag, bagamat matatanaw na bukas ang mga ilaw ng bahay. Sa kanyang pagmamasid, nakita ni Detective Mark Furman sa labas ng gate ang isang white Ford Bronco. Pagsilip sa loob ay natanaw nito ang isang bag na may label na Oriental Productions, kaya nabatid nitong pagmamayari ito ni OJ. Maya-maya pa, tinawag nito si Detective Lang upang ipakita ang kanyang natuklasan sa bandang hawakan ng pinto ng sasakyan. Mayroong tila bakas ng dugo. Noon ay nangamba ang mga ito kung injured o kung may masamang nangyari ba kay OJ. Kaya naman nagpa siya ng tumawid sa bakod si Detective Furman upang mag-imbestiga sa loob. At kahit wala pang warrant, pinasok na ng mga ito ang property. Habang nagmamatsyag si Detective Furman sa likod ng bahay, biglang may sumulpot na isang lalaki. Kinilala itong si Kaylin, isang guest sa bungalow house ni OJ. Kinuhanan agad ito ng pahayag ni Detective Furman. Sinabi ni Kaylin na hindi nito batid kung nasaan si OJ, subalit ipinaalam nito na ng gabing yon may narinig itong tatlong malakas na hampas na nagmula sa bandang likod ng kanyang kwarto. Kinalaunan ay napag-alaman rin ng mga ito na ilang oras na ang nakakalipas, bandang 11:45 nang lumipad si OJ patungo sa Chicago. Habang patuloy ang search ng mga detectives, mag-isa namang tinungo ni Furman ang lugar na sinasabi ni Kaylin na pinagmulan ng ingay. At maya-maya pa ay nakatawag ng pansin nito ang isang itim na bagay na nasa lapag. Isang piraso ng dugoong gloves. Sa unang tingin pa lamang ay batid na ni Furman na ito ay ang kapareha ng gloves na natagpuan sa bahay ni Nicole. Agad nitong ipinakita sa mga kasamahan ang kanyang nadiskubre at nang gabi ring yun, idiniklara ang Rockingham Estate ni OJ bilang pangalawang crime scene. Habang sumisilip ang araw, unti-unti ring lumilitaw ang iba pang ebidensya. May mga patak ng dugo mula sa Ford Bronco patungo sa bahay ni Simpson. Kinalaunan, nakitang iba pang mantsa ng dugo sa entrance hall, pati na rin sa console at seat ng sasakyan. Sinimulang kolektahin ang lahat ng samples ng dugo na nakita sa Rockingham Estate. Noong June 13, pagkalapag ni OJ sa LA, sumang-ayon ito sa request ni Detective Lang at Vanater para sa isang interview nang walang abogado nito. Pinusasa nito habang kinakausap. Noon ay napuna agad ng mga ito ang ilang malalim na hiwa sa daliri sa kaliwang kamay ni OJ. Nang tanungin kung saan niya ito nakuha, malabo at hindi consistent ang mga sagot nito. Una, sinabi nitong nahiwa ito ng isang basag na baso nang siya ay nasa Chicago.
Ngunit maya-maya pa ay iniba nito ang istorya at sinabing maaaring sa LA ito nasugatan at bumuka lamang noong siya ay nasa Chicago. Nang matapos ang interview, voluntaryong nag-iwan ng sampol ng kanyang dugo si OJ bago ito pinakawalan. Kinumpara naman ng criminalist ang mga blood evidence na nakolekta sa crime scene sa sample na ibinigay ni OJ. At base sa test, napag-alaman na ang mga patak ng dugo ni OJ ay natagpuan rin sa bahay ni Nicole. At maging ang pinaghalong dugo ni OJ at ng dalawang biktima ay pawang mga natagpuan lahat sa gloves na nakuha sa bahay ni OJ. Kaya naman itinuring na noon si OJ bilang pangunahing suspect sa double murder ni Nicole at Ron. At saka sinimulan ng mga ito na imbestigahan kung nasaan at ano ang ginagawa nito nang mangyari ang krimen. Hanggang sa matunto ng mga ito ang limousine driver na nagdala kay Simpson sa LA International Airport nang pumunta ito sa Chicago. Ayon sa driver, 10:25 PM noong June 12, dumating ito sa Rockingham ng mas maaga kaysa sa napag-usapang schedule. Nag-testify ito na hindi nito nakita roon ang Bronco ni OJ. Nang mag-buzzer ito sa gate ay walang sumasagot. Kaya naman nagpa siya itong bumalik na lamang bago mag-11 PM. Pagkabalik ay nakita na umano nito roon ang Bronco at natanaw ang isang African-American male na tila nagmamadali papasok sa driveway patungo sa bahay. At saka umano biglang bumukas ang ilaw at lumitaw si OJ. Sinabi nito sa kanya na napahaba umano ang tulog nito at hintayin na lamang siya roon. Naniniwala ang mga ito na nangyari ang krimen bandang 10:30 ng gabi. Nang mga panahong yun ay unti-unti nang binubuo ng prosecutors ang kaso laban kay OJ Simpson. At ang kanila ngayong misyon ay alamin kung ano ang motibo nito. Sinimulan nilang kausapin ang mga kaibigan at kapamilya ni Nicole. Tahasang sinabi ng mga ito na ang pagpaslang ni OJ sa ex-wife ay ang huling act nito sa paghihiganti at pagiging abusadong asawa. Sa mga huling araw ni Nicole, saka umano ito bahagyang nag-open up sa ilang mga pinagkakatiwalaan nito ukol sa pananakit ng asawa. Sa isang tila premonition, nabanggit ni Nicole na papatayin siya ni OJ at maaabswelto ito. Gayunpaman, walang sino man na nag-akala na magagawa ito ni OJ. Dahil sa mga pahayag ng mga ito, agad na kinalkal ng mga detective ang records ni Nicole. At natuklasan nga ng mga ito ang mga nakakakilabot na pagsaklolo ni Nicole mula sa 911 calls history nito. Lumalabas na ilang beses nang naipatawag sa bahay ng mag-asawang Simpson ng mga pulis. At isa sa pinakamalalang away ng mga ito ay noong 1989 New Year's Eve kung saan pinagbantaan ni OJ ang misis na papatayin niya ito. 911 emergency. Can you get someone over here now to 325 Gretna Green? He's back. Please. Okay, what does he look He's like? O.J. Simpson. I think you know his record. Could you just send somebody over here? Okay, what is he doing there? He just drove up again. Just drove somebody up. over? Okay, wait a minute, what kind of car is he in? He's in a white Bronco, but first of all, he broke the back door down to get in before. Okay, wait a minute, what's your name? Nicole Simpson. Okay, it's cancer or whatever? Yeah. Okay, what is he? Wait a minute, what's the police? What is he doing? Is he threatening you? He's going nuts. Nang gabi ring yon ay nakasuhan si OJ ng spousal battery at nag-plead to no contest. Sinintensya nito ng judge ng 120 hours of community service, $200 na multa, at $500 donation para sa isang domestic violence shelter para sa mga kababaihan. Matapos ito ay nagkabati muli ang dalawa, bagamat hindi na nga nakayanan ni Nicole ang paulit-ulit na sitwasyon nila mag-asawa. Nag-divorce ang mga ito noong 1992. Subalit hindi doon nagtatapos ang obsession ni OJ. Ayon sa report, minamanmanan pa rin nito ang mga kilos ng ex-wife. Minsan na itong nahuli ni Nicole na nagtatago sa kanilang bakuran sa may gas station at sa kalsada. Habang nagmamaneho ay sinusundan siya nito. Noong 1994, pinutol na ng lubos ni Nicole ang kanilang koneksyon. Samantala, noong June 16, inihatid na sa huling hantungan si Ron at Nicole. Umattend roon si OJ kasama ang kanilang dalawang anak. Subalit ilang oras lamang mula noon, inanunsyo na ng LA District Attorney ang paghahain ng 2 counts of murder laban kay OJ.
Ngunit kinabukasan, sa halip na sumuko, ginawa nito ang hindi inaasahan. Mr. Simpson is a fugitive of justice right now. Noong June 17, tumakas si OJ sakay sa kanyang Bronco na minamaneho ng kaibigang si Al Cowlings. Nakaupo ito sa backseat, hawak nito ang isang baril na nakatutok sa kanyang ulo. Nagbanta itong magpapakamatay sa harap ng puntod ni Nicole. Nag-iwan ito ng isang suicide note na binasa ng kaibigang si Robert Kardashian sa isang press conference. Nobody's gonna get hurt. I'm the only one that deserves. No, you don't deserve that. Hurt. You do not deserve to get hurt. You do not deserve to get hurt. Don't do this. All I did was love Nicole. All I did was love her. Halos 100 milyong Americans ang nakatutok upang saksihan ng live ang sinasabing pinakamabagal na habulan ng sasakyan na naganap sa pagitan ng mga pulis at ng isang pugante. Kahit ang NBA Finals game ay pansamantalang itinigil upang bigyan ng daan ang coverage ng police chase kay OJ. Nagkalat sa kalsada ang mga taga-suporta ni Simpson, bit-bit ang karatula habang nag-cheer sa kanilang idolo. Mayroong espesyal na relasyon si OJ sa publiko. Dahil na rin sa success nito mula pa lamang sa pagiging isang football star hanggang sa tahaki nito ang karera bilang sportscaster at kinalaunan ay pagsabak sa mga TV at films, naging imahe ito ng tagumpay para sa mga Black Americans. Inilarawan si OJ bilang isang race neutral. Binura nito ang linya na naghihiwalay sa iba't ibang kultura at lahi. Matapos ang 2 oras, nag-drive pabalik sa kanyang mansyon sina OJ at sa huli ay sumuko rin sa mga pulis. Natagpuan sa Bronco ang passport nito, cash na nagkakahalaga ng halos $9,000, pekeng bigote at balbas at baril. Mula nang madakip si OJ, nabuo ang tinatawag na Dream Team. Ang defense attorney ni OJ na kinabibilangan ng pinakamagagaling, pinakamalulupit at pinakamahal na abogado sa Amerika. Pinangungunahan ito ni Johnny Cochran, F. Lee Bailey, Robert Kardashian at Robert Shapiro. Naging lead naman ng prosecutors team si Marcia Clark. Mayroon itong successful track record sa mga murder trials. 9 sa 10 kaso na hinawakan nito ang kanyang naipanalo. Kaisa ng LAPD investigators, malakas ang kumpiyansa ng mga ito na may laban ng kanilang kaso. Ayon kina Detective Lang at Banater, sa dami ng kanilang ebidensya, mas marami pa ito kumpara sa pinagsama-samang huling 10 kaso ng murder na kanilang hinawakan. Nagsimula ang trial noong January 1995 kung saan noon ay pinayagan sa korte ang mga TV cameras. Kaya naman itinuturing ito na isa sa pinakatinutukang kaso sa US mula umpisa hanggang katapusan. Binansagan ito bilang trial of the century. Sa dami ng nangyaring twist and turns, mistulang soap opera at circus show ang naging trial. Binuo ng prosecutors ang kanilang kaso mula sa mga ebidensya ng domestic violence. Direktang inilarawan ng mga ito si Simpson bilang selosong ex-husband at isang cold-blooded killer. Pinakiusapan ng mga ito ang jurors na huwag magpapasindak sa Dream Team at sa charisma at status ni OJ. Why would he do it? Why would he do it? Not O.J. Simpson, not the O.J. Simpson we think we know. The face you'll see will be the face of a a wife beater, and a abuser, a controller. He killed her because he couldn't have her. And if he couldn't have her, he didn't want anybody else to have her. This is all part of his need to know where she is, to know who she's with, to know what she's doing, to control her. It's control. It's all about control. You'll be hearing evidence. Lahat ng ebidensyang natagpuan sa crime scene ay walang ibang itinuturo kundi si O.J. Simpson. Ang magkabilang pares ng gloves na natagpuan sa hiwalay na lokasyon sa bahay ni O.J. at ng biktima, ang blood drops, buhok at fiber sa Bronco, Rockingham at Bundy na match kay O.J., Nicole at Ron, ang buhok na nakita sa sombrero na pareho sa isang African-American male, ang footprints na hindi lamang tugma sa sukat ng paa ni O.J. kundi pareho rin na pagmamayari nito at ang medyas nito na may talsik ng dugo ni Nicole. This blood drop that you see here matches the defendant. Matches the defendant.
matches the defendant, matches the defendant, matches the defendant. You analyze the DNA and you see, can I exclude the suspect? Can I rule him out? Is there anything here inconsistent with the suspect? Over and over again, we asked ourselves, can the defendant be excluded? And over and over and over again, the answer was no. The defendant cannot be excluded. Subalit lahat ng ito ay kinontra ng Dream Team. Nakapokus ang atake ng mga ito sa mga serye ng pangyayari na naganap noong January 13, 1994 mula pa lamang noong natagpuan ng mga bangkay ni Nicole at Ron. Sa paraan ng pagkukolekta ng mga ebidensya, sa pagpoproseso nito sa laboratories at kung paanong iningatan ito ng mga medical examiner. Kinaumagahan matapos ang murder noong January 13, araw ng Lunes, busy ang lahat ng tao. Mabilis na namuo ang mabigat na trapiko sa Bundy Street. Nagsulputan na ang reporters at passerby sa harap ng bahay ng mga Simpson. Kalat na ang balita sa brutal na pagkamatay ng asawa ng NFL superstar na si OJ. Kaya naman lahat ay nagkukumahog makakuha ng coverage. Malaking problema ang kinaharap noon ng mga pulis. Dahil sa dagsa ng tao kaliwat kanan, nahirapan ng mga ito na i-manage ang sitwasyon at protektahan ang crime scene. Ito ang ginawang butas ng Dream Team upang questionin ang kredibilidad ng mga ebidensya. Naging pabor naman para sa depensa ang mga kameras noon. Nakuha ng mga ito ang ilang videotape na nagpapakita kung paano prinoseso ng mga opisyal ang crime scene. Sa pool sa kamera ang hindi pagpapalit ng gloves para sa pagkalap ng iba't ibang ebidensya. Walang tigil rin ang labas-masok ng mga tao sa crime scene na hindi dapat ang mga ito naroroon. Dahil umano sa maling paraan ng pagkuha ng mga sampol ng dugo, mabilis na kumalat ang mga bakterya dahilan upang makontaminate ang mga ito at hindi makapagbigay ng mga tamang test results. May pagkakataon rin na naiwan ng isang kriminalis ang blood evidence sa kanyang van nang walang air conditioning na lumampas ng 7 oras. Kaya naman na-degrade na ang DNA na naroon. Ayon sa depensa, malinaw ang naging pagpapabaya para sa tamang procedures ng pagkolekta ng mga ebidensya. Kaya naman maraming errors ang nagawa nang i-analyze ng mga samples. Kaya hindi maaaring pagkatiwalaan ang resulta na manggagaling sa laboratory. Sa anumang kaso sa korte, ang lahat ng ebidensyang ihaharap ay dapat puro at uncontaminated dahil kung hindi ay tatanggihan itong magamit. Sunod na inilatag ng mga ito ang paniniwalang nagkaroon ng sabuatan upang i-frame up si OJ. Itinanim lamang umano ang ilang ebidensya ng mga corrupt at racist officers upang madiin ang kanilang kliyente. Isa sa naging sentro ng kaso ay ang pagkalkal sa history ni Furman, ang detective na nakakita ng gloves sa bahay ni OJ ukol sa pagiging racist nito. Sa isang tape na nakuha ng depensa na may habang 3 oras, maririnig si Furman na nagbanggit ng N-words ng higit 40 beses. Don't you hate black people? And haven't you said so on many occasions, and particularly this occasion, after you learned that this defendant had a romantic entanglement with a Caucasian woman? If the only evidence you have that this glove came from O.J. Simpson's home is Detective Mark Furman, that isn't enough evidence to convict a rat, let alone a human being. Ginisa ng mga ito si Detective Furman at nagawang paaminin sa kanyang pagsisinungaling. You say on your oath that you have not addressed any black person as a nigger or spoken about black people as niggers in the past 10 years, Detective Furman. That's what I'm saying, sir. So that anyone who comes to this court and quotes you as using that word in dealing with African Americans would be a liar, would they not, Detective Furman? Yes, they would. All of them, correct? All of them. Kinalaunan, inamin ng jurors na nang mahuling magsinungaling si Furman, lahat ng sumunod na statements nito ay hindi na nila pinakinggan. Naging isa ito sa pinakamalaking dagok para sa prosecutor sa simula pa lamang. Noon nga ay nagkaroon na ng duda sa mga ebidensyang iprinisenta. Inisa-isa ng mga ito ang mga patak ng dugo na natagpuan sa iba't ibang parte ng property na wala naman roon ng unang imbestigahan ng crime scene. Gaya ng dugo sa gate ni Nicole. Duda ng mga ito, ginamit ng mga pulis ang dugo na voluntaryong isinabit ni OJ.
Mula naman sa isang medyas na may dugo ni Nicole na natagpuan sa bahay ni OJ noong gabi ng murder, sinasabi ng prosecutors na tumalsik ang dugo ni Nicole roon nang apakan nito ni OJ. Subalit sinalungat ito ng depensa. Ayon sa isang reconstructionist, hindi talsik kundi ipinahid lamang ang dugo sa medyas. Ipinakita nito na imposibleng maging blood spatter ito. Katakataka rin umano na nasa ibabaw o surface lamang ng medyas ang dugo at wala sa loob o fiber nito kung talagang ito ay totoong tumalsik. Ngunit ang pinakadramatiko at memorable na pangyayari sa trial ay nang ipasuot ng prosecutors kay OJ ang gloves na siyang magsasabi kung pagmamay-ari niya nga ba ito at kung siya nga ba ang killer. Labis ang gulat ng jury at ng bawat isa sa courtroom nang isukat ito ni OJ. 3 salita lamang ang binitawan nito sa buong trial. They're too small. Can we ask him to straighten his fingers and extend them into the glove as one normally might put a glove on? I object to this statement by counsel. All right, he appears to have pulled the gloves on, counsel. All right. Nahirapan si OJ na isuot ang gloves dahil mas maliit ito sa kanyang kamay. Bagamat kung tutuusin ay naisuot niya pa rin ito. Isa rin sa tumatak sa history sa buong trial na ito ay ang pinasikat na linya ni Johnny Cochran. If it doesn't fit, you must acquit. Subalit ayon naman sa prosecutors, bahagyang lumiit ang nasabing gloves dahil sa pagkakababad dito sa dugo. Napag-alaman rin na bago ito, itinigil ni OJ ang pag-inom ng kanyang arthritis medicine dahilan upang mamaga at lumaki ang mga kamay nito. Para sa iba ay nagamit ni OJ ang kanyang acting skills upang palabasin na hindi sukat sa kanya ang ebidensyang gloves. Subalit kung hindi si OJ, sino nga ba ang posibleng gumawa ng karumal-dumal na pagpaslang kay Nicole at Ron? At noon ay inilatag ng depensa ang teorya na ang murder ay may kaugnayan sa droga. 2 umano ang posibleng killer at ang nangyari kay Nicole ay isang execution mula sa isang drug cartel dahil sa mga nakaraang paggamit ni Nicole ng cocaine. Ang paglaslas umano sa leeg ng mga ito ay isang warning na tinatawag na Columbia necklace. Samantala, iba pang teorya at suspect sa murder ang nagsilitawan. Isa rito ay si Glenn Rogers, ang kilalang cross-country serial killer. Mga babae ang karaniwang biktima nito. Naging usap-usapan na nakasalamuhan nito sa party si Nicole at noon ay tinarget niya ito. Umamin rin mismo ito na siya ang pumatay kay Nicole bilang parte ng plano nito ng pagnanakaw. Subalit kailanman ay hindi ito nakumpirma. Isa pa sa mainit na pinag-usapan ay si Jason Lamar Simpson, ang panganay na anak ni OJ sa unang asawa. Isa itong chef at may kasanayan sa paggamit ng kutsilyo. Nang mangyari ang murder, kasalukuyan itong nakaparol dahil sa bayolenteng pag-atake nito sa kanyang employer at 2 ex-girlfriends. Napag-alaman rin na umiinom ito ng gamot para sa kanyang mental health disorder at nang mangyari ang pagpaslang, hindi ito nakainom ng prescription para sa halusinasyon nito. Pinaniniwala ang nagalit ito kay Nicole nang hindi matuloy ang pagpunta nito sa resto na pinagtatrabahuan ni Jason. Noon pa man ay hindi na rin umano sadyang nagkakasundo ang dalawa. Lumitaw rin ang ilang larawan na nagpapakita ng sombrerong suot ni Jason na kapareho ng na-recover sa crime scene. Teorya ng mga tao, inako lamang ni OJ ang kasalanan ng anak. Matapos ang higit 8 buwang trial at 3 oras ng deliberation, inilabas na ang hatol noong October 3, 1995. Not guilty. James Simpson, case number BA097211. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder in violation of Penal Code Section 187A, a felony upon Nicole Brown Simpson, a human being, as charged in count 1 of the information. Sa kabila ng kumpiyansa ng prosecutors sa kanilang mga hawak na gamundok na ebidensya na nagtuturo kay OJ bilang salarin, nagawang salagi ng Dream Team ang lahat ng ibinato ng mga ito.
Epektibong iginiit ng mga ito ang kapabayaan at hindi katanggap-tanggap na ginawang paghawak ng ebidensya ng forensics. Hati ang reaksyon ng mga taong naging saksi sa buong paglilitis. Nagdiwang ang mga itim habang dismayado ang mga puti. Nagpasiklab ito ng mga debate ukol sa pagiging patas ng justice system at ang naging malaking parte ng pagiging isang sikat na celebrity na suspect. Para sa iba, si OJ ay malinaw na guilty by sin. Ang not guilty na hatol ay bunga lamang ng paggamit ng Dream Team sa race guard. Sa halip na isang murder case, nauwi bilang racial case ang kaso ni OJ, kung saan nakisimpatya rito ang karamihan sa mga black jurors, bilang ganti sa mga pangaaping dinanas ng kanilang kalahi sa kamay ng mga corrupt white police. Para umano sa mga ito, sa pamamagitan ng pagkapanalo ni OJ na isang black, sa wakas, kahit sa isang pagkakataon, nagkaroon ng balanse at pabor sa kanilang lahi. At noon ay umaasa ang mga ito na masusundan pa sa mga hinaharap ang kanilang panalo. Dahil sa trial ni OJ, na-expose ang mga seryosong pagkakamali sa mga crime scene procedures at forensic lab processes. Naging daan ito upang gumawa ng independent protocols, baguhin at gumawa ng mas istriktong standards ng forensics upang ma-handle ng maayos ang ebidensya na siyang pinakamalaking parte sa maling pagkakasakdal o pagpapawalang sala ng isang tao sa kaso. Kinalaunan, muling nagharap ang kampo ni Simpson, Brown at Goldman. Sa pagkakataong yon ay hindi tumigil ang pamilya ng biktima para sa paghahanap ng hustisya. Nagsampa ang mga ito ng isa namang civil suit, kung saan itinama ng mga lawyers noon ang mga naging pagkakamali sa nauna ng criminal trial. Inilatag ng mga ito ang mga circumstantial evidence na hindi na ipakita noon. Gaya ng eksaktong pares ng sapatos na pagmamay-ari ni OJ, ang Bruno Molly shoes, ang parehong bakas ng footprints na naiwan noon sa crime scene. Sa isang criminal trial, kailangan lamang kumbinsihin ng prosecutors ang jurors ng higit 50% na kasiguraduhan na guilty si OJ. At noon nga ay napatunayan na liable si OJ Simpson sa pagkamatay ni Nicole Brown at Ron Goldman. Pinagbabayad ito ng $33.5 million bilang damage sa pamilya ng biktima. Ngunit sa kasamaang palad, Nico Singh ay hindi nagbigay si OJ sa mga ito. Noong 2007, naglabas naman ng libro si OJ na pinamagatang If I Did It. Tinalakay niya rito kung ano ang mga nangyari hypothetically kung pinatay nga nito sina Nicole at Ron. At dahil noon ay hinihintay pa rin ng pamilya ng biktima ang $33.5 million na damage ni OJ na igawad sa mga ito ang kontrol ng manuscript ng libro. Pinalitan ng mga ito ang pamagat ng If I Did It, Confessions of the Killer. Subalit makalipas lamang ang 2 buwan mula nang ilabas ang libro at halos 1 dekada lamang mula nang mapawalang sala sa kasong murder, muli na namang ginulat ni OJ Simpson ang mundo. Sa pool sa CCTV ang pagpasok nito sa isang Las Vegas hotel kasama ang iba pang kalalakihan upang bawiin umano ang kanyang pagmamay-ari na sports memorabilia. Nakasuhan si OJ ng armed robbery at kidnapping. Dahil rito, napatawan si OJ ng 33 years in prison na sentensya na para sa iba ay justice overdue para sa double murder case nito. Pero makalipas ang 9 na taon mula nang makulong, muling nakalaya si OJ noong 2017 na magawaran ng parol. Muli ay nagawang matakasan ni OJ ang batas. Mapayapang namuhay si OJ sa Las Vegas matapos makalaya, malayo sa mata ng publiko. Bagamat minsan ay nagpo-post ito sa social media tungkol sa sports at kanyang country club lifestyle. Nakikita rin itong umaattend sa mga baseball games at nagpo-post pa sa mga selfies kasama ang fans. Hanggang nito lamang April 2024, tuluyan na nga nagwakas ang istorya ng buhay ni OJ Simpson. Pumanaw ito matapos ma-diagnose last year lamang sa cancer. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.